Si kapatid na June Pacalso ang isunod po nating panauhin mula sa Baguio City, isang born again. Kapatid na June, magandang gabi po sa inyo. Tuloy po kayo at salamat sa inyong participation. Ano po ang inyong katanungan, kapatid na June? Hello po, magandang gabi po sa lahat. Magandang umaga naman kay Brother Eli. Ito po yung tanong ko. Hindi ko lang po kasi matiis na hindi masagot ito. Sinulat ko po kasi nirecord ko lang po yung sinabi ng isang pastor. Baka kasi makalimutan ko kaya sinulat ko na lang. Babasahin ko na lang po. Sasabihin ko na rin po kung anong simbahan ito. Isa po siyang, sa CCF po ito. Direkta pong sinabi ng pastor ito. Ito po yung pagkasabi niya. Pinatamaan niyo po rito ang leader natin sa ADD. Hindi ko lang po kasi matiis na walang maisagot si Brother Eli. Kaya kung pwede sana, kung sakali may masabi lang siya, ito po yun. Kahit napakarunong mo sa Biblia, kahit na alam mo lahat ng talata, pero kung para sa'yo, lahat ng ginagawa namin ay mali, nasaan ang pagmamahal sa'yo? Tapos may ginamit siyang isang talata at ito yung sinabi niya. You're like a clanging cymbal na salita ng salita pero walang pagmamahal. May natutunan na po ako dito sa EDD tungkol sa pagmamahal. Parang nasagot na rin sa akin yon. Pero baka sakali po may masabi pa si Brother Eli para naman marinig ng iba. Yun po. Salamat po sa Diyos. Ako ba ang pinapatamaan dyan sa CCF na yan, kapatid? Yung isang pastor po ang nagsabi niyan. Opo, kayo po. Nasa YouTube po yun, kaya medyo rin akong magsabi kasi nasa YouTube recorded po. Alam mo, yung mga pastor na yan ng CCF, puro kasinungaling ang pinagsasasabi niyang mga yan eh. Pagkatapos sasabihin, kung palagi mong sasabihin na mali kami, paano hindi kayo mali? Wala sa Biblia sinasabi niyo. Tapos magsasite kayo ng Biblia, mali naman ang interpretasyon nyo. Siyempre mali ka. Si Kristo ba, nung sinasabi niya yung mali ng mga eskribas at pariseo, ibig ba sabihin wala siyang pagmamahal? Maling interpretasyon yan. Pag sinasabi mo yung mali ng kapwa, mahal mo ang kapwa mo. Ayaw mo siyang manatili sa mali, kaya mo pinupuna ang mali. Yun ang intensyon ng Biblia. Hindi kasi kayo nagbababasa ng Biblia, puro daldalang kayo eh. Mga taga-CCF, no? Daldalang kayo ng daldal, magbasa kayo ng Biblia. Oh? Hindi daw kailangan ng good works. Sabi nitong mga taga-CCF na ito, gusto nyo, diskusyon tayo. Magdebate tayo. Yung debating magkaibigan. Papatunayan ko, niluloko nyo mga tagasunod nyo. Sasabihin mo, hindi kailangan ng mabuting gawa. Tapos, ginagamit nyo pangalan ni Kristo, kalaban ni Kristo yung aral nyo eh. Ngayon, pagka pinupuna ko ba yung mali, ang ibig ba sabihin, wala akong pagmamahal. Yun nga yung pagmamahal eh. Punahin mo yung mali. Ginawa ni Kristo yon. Alam mo nang pumunta rito si Kristo, kapatid na June, pumunta siya on the note of love. Ang tema ng pagpunta niya rito, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. So yun ang tema ng pagparito ni Kristo sa lupa, yung pagmamahal ng Diyos sa tao. Nung nagtatrabaho na si Kristo ng kanyang dapat gawin, pinagpupunan niya yung mga mali. Sabi niya sa mga Hudyo, doon sa Mateo, nagsisiupo sa luklukan ni Moises ang mga eskriba at mga pariseo. Gawin ninyo ang kanilang sinasabi. Huwag niyong gagawin ang kanilang ginagawa sapagkat sinasabi lang nila, hindi nila ginagawa. Tapos, sabi niya, sa aba ninyo, mga eskribas at mga pariseo, no? Mga mapagpaimbabaw. Sabi niya, nililibot niyo ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakakampi. Kung magkagayon na, ginagawa ninyong makaiba yung anak ng impyerno kaysa sa inyong sarili. Sa aba ninyo, mga eskribas at mga pariseo, mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng saro, pero ang loob marumi.
Ibig sabihin, yung kanilang puso marumi, yung anyo nilang panlabas maganda. Saaban ninyo mga eskribas at mga pariseo na para kayong mga libingang pinaputi. Maganda sa labas pero sa loob punong-puno ng mga bulok. Ayan, ganyan kayo, mga eskribas at pariseo. Puro atake yan para ituwid sila. Ibig ba sabihin, nung sinasabi niyang puro mali ang pinaggagawa nitong eskribas at pariseo, walang pag-ibig si Kristo noon? Ang gagong magparatang nitong mga taong ito. Bigay mo nga kapatid sa akin yon, papatugtugin ko yung ginagamit nila na yan, na atake sa akin. Patugtugin natin, tignan natin kung makalusot yan. Nasasabihin mo, walang pagmamahal. Pagmamahal nga yun. Pagmahal mo ang anak mo, mali ang ginagawa, papaluin mo pa nga Basahin natin ang 23 ng Kawikaan. Hindi pala marunong ng tunay na diwa ng pagmamahal itong mga ito 23:13. Huwag mong ipagkait ang saway sa bata, sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya'y hindi mamamatay. Ayon, huwag mo ipagkakaitan saway. Pag mali, sasawayin mo. Hampasin mo man siya ng pamalo, hindi naman siya mamamatay. Bakit? Diyan din sa Kawikaan, ang sabi ng salita ng Diyos, ang nag-uurong 13:24. Siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napopuot sa kanyang anak, ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan. Minsan-minsan pinaparusahan mo yung anak mo. Kasi kung iniibig mo siya, mali yung ginagawa niya, pagsasabihan mo siya to the point na maaari mo siyang paluin sa puwet, wag naman sa ulo. Paluin mo para matandaan niya. Yun ang nasa Biblia. Na ngayon, bawal na sa mga bansa. Bawal na raw ang mamalo. Katarantaduhan na naman batas yan. Kung sino man bansa nagpapairal niyan. Natuwa nga ako nung sabihin ni Presidente Duterte, mali yan, sabi niya. Paano mo nga naman didisiplinahin kung hindi mo paparusahan? Didisiplinahin. Ang bineto ni Presidente Duterte ang anti-palo bill na yan Labag kasi yan sa Biblia na hindi mo na hindi mo na papaluin. Yan ang kagagawa ni Senadora Hontiveros. Hindi siguro naniniwala sa Biblia ito na anti-palo bill ba? Ayaw ni President Duterte yan Kasi yan nga nangyayari ngayon sa Amerika, sa Australia, at sa iba pang mga bansa. Ang bata ngayon, napakatigas ng ulo. Mahirap mong madisiplina kasi bawal nga ang palo Sa Biblia, hindi po bawal yan. Kahit magalit sa akin yung mga bansa na yan, pakialam ko magalit kayo sa akin. Basta ang sinasabi ko, salita ng Diyos. Ang Biblia mismo, kaya ipinasulat para punahin yung mali. Para yung mga mali, pagsabihan. Kaya nga, pinagsasabihan ko yung mga maling relihiyon ng mga practices sa harap ng tao, sa internet, sa buong mundo. Nakasulat yun sa unang Timoteo. Ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, sila na nagkakasala ay paalalahanan mo sa harapan ng lahat upang ang iba na may mga takot. Paano papaalalahanan? Pag matigas ang ulo, sabi niya doon kay Tito sa 1:12, basahin natin kapatid na Daniel. Sinabi ng isa sa kanila rin, ng isang propetang sarili nila, ang mga taga-Kreta kailanpaman ay mga sinungaling, masasamang hayop, matatakaw na mga tamad. Ang patotoong ito ay tunay, dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang mangagpakagaling sa pananampalataya. O tamo, sawayin mong may kabagsikan. Pagka may pagmamahal ka sa kapwa, sasawayin mo yung mali.
Yun ang intensyon kaya nasulat ang Biblia. Ikalawang Timoteo 3:16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Ayun, para matuto ang tao ng katwiran, ang Biblia intended by God na pagtuturo, pagsansala, pagsaway. Sabi sa Ingles, ang liwanag all scriptures inspired of God is profitable for doctrine, for reproof, for correction. Kaya pinupunan ng Biblia yung mali para makorek. Aba, ito naman palang CCF na to Wala raw pagmamahal pag pinupuna. Mali kasi pinagsasasabi nyo. Kaya, bagay, hindi ko naman kayo kilala Ako, ang sinasabi ko, general. Ano? Ang tinatapi ko, yung Baptist na nakipag sa akin sa ere. Sinasabi ko, mali yan, sasabihin mo na hindi kailangan ng mabuting gawa. Hindi mo kayang patunayan yan. Sabi kong ganon. Wala naman akong malay, meron palang umiiral na CCF diyan sa internet. Tapos ngayon aanuhan nyo ako ng patali, hindi ko alam. Sabihin mo sa akin, dito ka, pumasok ka sa programa ko, libre naman lahat O yung mga pastor ng CCF, pumasok kayong magtanong, pag-usapan natin, maginoong usapan, masama bang pumuna ng mali? Mali aral nyo Pangalan pa lang ng samahan nyo, mali na Christ Commission Fellowship? Sinong Kristo nagbigay sa inyo ng commission? Sinong Kristo? Sinong Kristo? Patunayan nyo. Kristong totoo? Yung Kristong totoo, nagre-require ng good works. Yung Kristo nyo, palso. Hindi na kailangan ng good works. Puro katarantaduhan, daldal lang kayo ng daldal. Pag-usapan natin sa ere. Gusto nyo, parinig natin sa buong mundo. Sino man yung pastor na nagsasalita na yan? Sige. Ako, bukas ang programa ko. Kayo, hindi ko alam na umiiral kayo. Hindi naman ako nanonood Wala naman akong panahon manood. Umaga, tanghali, gabi, ating gabi. Madaling araw, nagsasalita ako, nangangaral ako ng Biblia. Kaya wala akong alam na meron palang ganitong mga sa talikuran umaatake. Patunayan mo sa harapan, hindi kailangan ng good works. At patunayan mo na ang aral nyo na itinataguyod, totoo. Ito pala aral niyang mga 2:8-9 ng Epeso. Pinutol yung G's. Tinyo? Diyan lang sa aral nyo na yan Magsasite kayo ng talata, pinuputol nyo yung kasunod. 2:8 and 9 of Ephesians. Tuloy mo sa G's para matauhan ng mga miyembro mo. Hindi grace ka lang ng grace. Ituloy mo sa G's. Tayo'y kanyang gawa. Tenyo, pinuputol. Ganyan ba magtuturo ng kaligtasan sa tao? Bakit ang tinasite ninyo 2:8 and 9 of Ephesians? Paborito nyo yan. Hindi kailangan mabuting gawa. Mga miyembro ng CCF, tanungin yung pastor nyo, kahit sino diyang pastor nyo. Hindi ba kailangan mabuting gawa para maligtas? Pagsagot, oo raw. Hindi na ako magbibigay ng ikapo, pastor. Dahil yung ikapo, kaya ako nagbibigay dahil mabuti yon. Sabi nyo, mabuti. O ngayon, hindi naman pala kailangan mabuting gawa. Huwag kayong magbigay ng ikapo. Mahahalata nyo. Ang bitukan niyang mga pastor nyo na yan. Sinubo ko na yan sa Baptista Sabi, tanungin mo ako kapatid, Baptista siya taga ron sa Magalang. Tanong mo sa pastor mo, talaga bang hindi na kailangan mabuting gawa, pastor? Ang una mo akong itanong ganito. Tanong mo, kapatid, mabuti ba yung lagi akong mag-ikapo ng eksakto? Uuwi ka, mabuti yan. Sabing gano'n ng pastor. Susunod na tanong, akala ko ba hindi na kailangan mabuting gawa? Hindi na rin ako mag-iikapo. Ayaw pumayag, magnanakaw ka pag hindi ka nag-ikapo. Tamo, halatang halata ang punto ng mga walang niya pera no? Yan ang paniwala niyang mga Baptist na minana naman niyang Christ Commission na yan. Kung sino man ikaw na nang aatake sa akin, hindi ko alam.
tumawag ka sa programa ko, usap tayo. Oh. Usap ng kaibigan, hindi kaaway. Usap lang tayo. Masama ba na ang taong mali punahin? Hindi ba pag-ibig yon? Pag yung mali pinupuna mo? Kung talagang mali ka no? Di patunayan mong tama ka, yung CCF mo. Patunayan yung tama kayo. Papatunayan ko, mali kayo. Alam ko yung doktrina nyo no? Kadoktrina pala kayo ng mga Baptist Kabisado ko yan Kaya pala ito, kung nilang nasa website ba nila yan? 289 ng Epeso. 289 ng Epeso. Putol agad yung talata, walang G's. Kung tuloy mo ng konti lang, isang talata na lang, maiintindihan mo na kailangan ang mabubuting gawa. 289 hanggang G's. Pinuputol nyo sa 9 Inaalis nyo yung G's. Ano ba yung G's, kapatid na Daniel? 2 G's. Pinuputol yan ng mga Baptista at saka ng mga born again 2 G's. Sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ano pang liwanag ang gusto mo dyan? For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Sabi sa Bisaya, ay liwanag, kay mga binuhat kita niya, nga gibuhat kita diha kang Kristo Jesus, alang sa mga buhat nga maayo, nga gitagana sa Dios aron managawi kita diha kanila. Sa Kapampangan, pinuputol nyo kasi yung talata Sa 2 G's, uling talapan yapat na katamo, melalang kang Kristo Jesus, dikilking mayap adapat. Adeting Diyos si Diyan ang minuna, bang lumakad ta kareti. Sa Ilocano, sabi diyan, tada tayo, aramid na tayo, anaparswakan ken Kristo Jesus, maipa ay kadagitin na imbag nga aramid. Isuda nga insagana ti Diyos idi, tapno magnatay kumakadakwada. Ang liwanag basahin natin sa Bicol. Hulita kitaan sa iyang gibo, linalang diyan kay Kristo Jesus, manungod sa mga marahay na gibo. Sasabihin mo ngayon, di na kailangan ng mabuting gawa. Nanloloko ka ng kapwa mo, pinuputol nyo kayong CCF, yung 2.8, nilalagay nyo 9, di nyo tinutuloy hanggang G's, isang talata na lang, magliliwanag na isip ng tao Manungod sa mga marahay na gibo, na inamdam nin Diyos kaidto, patanganing maglakaw kita diyan. Sampa, sa hiligay nun, kay mga binuhatan niya kita, nga gintuga kang Kristo Jesus, nga sa mga buhat nga maayo, nga ginaman nga daan sang Dios, agud nga maggawi kita sa ila. Sa Pangasinense. Ta si katayo, gawa to itayo. Pinalsaid Kristo Jesus, ni paakar ked saray maong agawa, si karaso in paraan na Dios, pian manakar itayo kumon ed sikara. Kita mo na. Kahit saan mo basahin, kailangan nyo mabuting gawa, tapos sasabihin ito CCF, hindi na kailangan mabuting gawa, kailangan lang ikapo. Kapatid, sana naintindihan mo sagot ko, ha? Kapatid, June. Huwag kang magagalit sa akin, ha? Hindi po. Salamat sa impormasyon.
Bayaan mo at ating aanuhin yan. Bibigyan natin ng oras yan sa ating mga Bible study. Yung mga aral niyang CCF na yan. Humanda kayo ngayon na pumasok kayo sa aking programa, magtanong yung mga pastor, mag-usap tayo para hindi talikuran. Mas maganda yung harapan eh. Kasi kung talikuran ka magsasalita, kasi hindi ko naman sila alam, hindi ko sila kilala, kapatid na June eh. Pasensya ka na, wala akong oras na makinig.